Pilatos ay dinala siya ng mga kawal sa bulwagang pretorio. Ang Panginoon ay kaniyang pinalitan, at nang makapagpintas ng isang buong ng tinig, ay ipinulong nila ito sa kanya. Kapag buwan, ay pinasimulan nilang pagpugayan siya, mabuhay ang hari ng Jesus de la Pasensya. Nang marinig ni Poncio Pilato ang inis na mahudyo, siya ay muli pumasok sa palasyo at kinausap si Jesucristo. Ngunit hindi siya sumagot at uminig. Nagsinap ang gobernador na siya ay pagmamalan, pero ang mga tao ay nagsisigawan. Nang magkaanim na oras, muling inilabas ni Pilato si Jesus at sinabi sa mga Hudyo, "Narito ang inyong hari." Sila'y nagsigawan, nais nilang ilago ang Panginoon at ipako siya sa krus. Sinabi ni Pilato, "Ipapako ko ba sa krus ang inyong hari?" Sumagot ang mga punong pari, Ang banal na imahe ng Panginoon na nakatuon sa natulang Jesucristo. Sa aklat ni San Juan ay sinabing ibinigay ni Pilato si Jesus sa mga Hudyo upang siya'y ipako sa krus. Kapag uwan sa pasyonlahan ay humiga ni Pilato ang hatol o sentensya ukol sa kaniyang sala. Nang mabasa ng matapos yung sentensya ni Jesus, iniatang na ang krus sa lupa'y humuhulihang dahon. Ano pa at yung si Jesus, nang maatang ang matapos, ay niyakap na ang krus. Ang nakakalungkot na tagpo ay ibinahagi din sa hating pasyon ng ating Panginoon. Nang magkagayon, habang iyakap ang krus, ay hinalikan nito ng 3 ulit. Nuestro Padre Jesus Nazareno. At kinuha na nga ni Jesus at siya inilabas sa pretorio na pasal ang krus. Ang lakad ay patungo sa tinatawag na buhok ng bubog. Jesus. Noong nangihina na ang Panginoon, ay nakita ang isang nagdaraan at pinili na tumulong sa pagtubuhan. Siya si Simon na taga Sirene. Ayon kay San Marcos, siya ay galing sa bukid. Mukha ni Jesus. Ayon sa tradisyon, dumating ang pagkakataon na napuno ng dumi, pawis at dugo ang mukha ni Jesus. Isang ginang na lungsod na binagsagang Veronica. Nasa dulo ni Jesus ang mga kababaihan ng Jerusalem, at ang Panginoon ay sinundan ng napakaraming tao at ng mga babae nagdadalang hati at nag-iiyakan para sa kanila. Subalit, buwan sa kanila ang Panginoon at Ang pagmumahal kay Jesus. Nang narating na ni Jesus ang bundok ng Kalbaryo, siya ay lumaran na gabi ng mga sundalong pamayan. La Exaltación, ang pag-aangat ng krus. Nang mailapat na ang Panginoong Jesucristo sa krus, ay kaagad na hinanda ang pagtatayo. Magugulita sa pasyokmahan ay sinabi, ay ano'y sa mairaos, ang pagpapako kay Jesus ay ang mga lilong loob. nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang alagad na kanyang minamahal na nakatalong katabi niya, ay sinabi niya sa kanyang ina, "Babae, narito ang iyong anak." Pagkatapos ay sinabi niya sa alagad, "Narito ang iyong ina." At mula noon ay dinala siya ng alagad sa kanyang sariling tahanan. Ang magkadurog-pusong tagpo ay ika-12 istasyon. Ang pagpapainom kay Jesus ng
suka sa esponga. Nang mag-alas 3 na ng hapon, sumigaw si Jesus ng malakas, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Alam ni Jesus na tapos na ang misyon at para matupad ang nakasulat sa kasulatan, Sa Kalbaryo, ang taluktok ng paghihirap ay malapit ang magbukas. Tumanggol ang mga sundalo kung darating si Elias upang siya'y iligtas. Sa Kalbaryo ng Panginoong Jesucristo ay katuparan ang sakripisyo tungkol sa kasalanan ng sanlibutan. Sa pasyong mahal ay malungkot ng sinalagsay. Kristo, ang imahe ng kabanal-banalang Jesucristo sa kanyang pagpanaw. Sa aklat ni Isaías ay wika, ginawa siyang handog ng Panginoon para mabayaran ang kasalanan ng mga tao. At sa pamamagitan niya ay matutupad ang kalooban ng Panginoon. Katulad ng mga taong kanya, ibinigay ni Jesucristo ang buhay niya. Pagpanaw ng Panginoon, si Jesus na taga-Arimatea ay nakiusap kay Pilato na makuha niya ang bangkay ni Jesus at siya ay pinahintulutan. Kaya't siya ay pumunta Wala siya kaya. Lapieta. Sa pasyong mahal ay wika, kinanong kapagkarang si Jesus ang dirigina, lubay hapis sa pilipan, at ang pagpuhuntong hininga. Kanyang kaluluwa, ang malaglagang na po ay halos iwawalan ang dibdib ng pinag. Kaya pupunta ka sa Si Magdalena sa pangalan ng Diyos. Nang manibabala ang Panginoon mula sa krus, ay bumulong kapag naraka si Santa Maria Magdalena, tumatangis at nananakita. Sa pasyong mahal ay bumikang niya, O Maestro, kaluluwa ko ay buhay, anong aking naging asal. Isay ng pag-ibig sa nagiging pasyon ng ating Panginoon ay pinagpatuloy. Naglakad ang tagasunod patungo sa libingan. Tanga nila ang banal na katawan ng Panginoon. Umaawit ang lahat ng salmo. Pagdating sa halaman na may kabukit layunin, ay maramang inigas Jesucristo. Nagmasik na lamang ang mahal na ina sa ulunan. ang mga Sanhedrin. Siya ay kabilang sa kataas-taasang hukuman ng mga Hudyo na may 70 kasapi. Mahigpit at pasimple niyang tinutulan ang pagbibigis kay Jesucristo. Nung pumanaw na ang Panginoon, ay kasama niya si San Jose. Pilato para makuha ang bangkay ng Panginoon upang mabigyan ng maanyos sa libingan. Sinasabing katuwang ito si San Nicodemo sa pagbaba ng katawan mula sa krus gamit ang tingong balaban. Ubus nilang binigay ang kanyang papagkupi na ibigin ni Jesus. San Jose, Isa din siyang masuling na tagasunod ng Panginoon, kabilang sa mga saksi ng pagkamatay, pag-ibig, at muling pagkabuhay. Sinunin niya ang batis na pinaglinis sa libingan. Santa Maria Apolo. Isang kapatid ng Hudea ay inangkot bilang asawa ni Cleopas at sinasabing na mag-anak ng mahal na Birhen Maria. Sinabi ni San Juan Apostol na isa siya
Judas Iscariote. Kaya simbolo niya ang lubid at sukot ng mga pirasong tila. Siyang ina nila sa Juan Apostol at Santiago Mayor Apostol. Ayon sa amang San Pedro at San Marcos, siya ay nagmamasid sa di kalayuan noong pinapako at umanaw si Jesus. Sa kapapagian kay Disipulo mula sa bayan ng Bartana. Hindi siya ang makasalatang babae na tinatang patuloy ng mga tao dahil sa kasalanan. Pagpus ay kasama ni Susana at sa kawan ng Susana na pinagkaling ang Panginoon. Pinanayo sa kanyang katawan ang itong demonyo. Sa wikang Kastila, sa pagbibigan ay natira sa wikang lupa ang Panginoon. Ngunit ang mga pangako ng kaligtasan ay magaganap pa lamang sa pasyong mahal at unika ng silangay kumangin dito sa mahal na bibig ay itinabakang kami ang katawang panininig kung sumakot sa akin.